nagdala sa akin ng kanyang electric fan mga master. Ipa-repair daw niya dahil sira na ito. Hindi ko na binidyuhan ang pagtanggal ko ng cover sa likod niya saka yung kanyang ilisi dahil pag binidyuhan ko pa ay masyado nang mahaba yung video natin. So ito yung dispa niya ay medyo matigas na yung kanyang shaft. So mag-umpisa tayo sa pag-repair. Ang first step na gagawin natin ay check muna natin yung kanyang cord mga master. Baka yung cord niya ay mayroong putol. Hindi muna tayo mag-conclude na pag namatay yung electric fan at hindi na umandar ay thermal fuse kagad yung sira niya. So magsisimula tayo sa pag-test muna dito sa kanyang male plug at sa kanyang cord. So yung tester natin, iset muna natin sa resistance. Ito sa times 10 na range. Yan, gumalaw na yung tester natin. Lagay natin sa 0 yung needle point. Tapos is natin dito. Yan natin yung switch nya. So yan, gumalaw yung tester natin. So dito naman tayo magti-test sa kanyang wire ang galing sa kanyang cord. Yan, kita nyo yung wire nya, okay pa yung wire nya, walang putol. Lipat natin sa kabila. So dito tayo magti-test. Ayan, walang putol yung wire nya. So ang ibig sabihin mayroon ditong sira sa kanyang thermal fuse. So bubuksan natin ito mga master. So before natin buksan ito, dapat lagyan muna natin ng markings dito. Ma-align natin ng wasto yung kanyang plates and plates. Dito na, lagyan ko siya ng marking gamit ang pentel pen. So tanggalin na natin yung mga nuts and bolts nya. Matigas yung bolt nya. Tatanggalin natin yung plates nya sa likod. Tapos yung coil nya. So, tingnan muna natin kung mayroon itong thermal fuse. Mag-ingat lang tayo sa paghila sa mga wire mga master dahil maliliit yung magnet wire nya. Makita ninyo, baka paghila natin yung magnet wire nya ay sumama sa kanyang insulation at maputol. Masyado itong mahirap idugtong. So ito na mga master, tinanggal ko na yung insulation dito. Ito yan kanina nakalagay.
Tanggal ko na. So, nag-expose na yung thermal fuse niya. Ito sa loob ng spaghetti tube ay ang kanyang thermal fuse. So, tanggalin natin ito. So, ito na siya mga master. Natanggal ko na yung spaghetti tube doon sa wire. So, tanggalin natin yung thermal fuse niya. Ayan. Ito yan sa loob nakatago. So, i-test natin yung thermal fuse. Ayan. Wala. Nag-open na siya. Kasi itong thermal fuse ay protection ito para yung winding natin ay hindi masunog. So, ito pala yung pamalit natin na thermal fuse mga master. Siya. Test na natin. Ayan. Gumagana. Ito lang masasabi ko sa inyo mga master. Dini-discourage ko kayo na sundin yung napanood ninyo na mga tutorial doon sa isang media platform na pwede rin daw maglagay ng jumper dito sa mga wires. Oo, handar yan. Pero masyadong mapanganib ang gagawin ninyo. Dahil itong thermal fuse ay nakadesign ng mga manufacturer ng mga electric fan na kapag nag-overheat yung winding natin na masyadong mahaba na operation niya, meron kasi itong parang LED sa loob na pag umabot sa 115 Celsius ay malulusaw yon sa loob. Kapag nagkaroon ng jumper yung wire dito, aandar nga yung electric fan natin, pero paano pag nag-overheat ito? Nag-overheat yung winding natin. Yung winding natin ay masusunog na dahil wala na siyang protection. So, baka yun pa ang mitsa ng pagkasunog ng electric fan ninyo at saka pati na ng bahay nyo. Kasi napaka delikado po ng ating electric fan kapag nag-overheat dahil yung winding niya ay masusunog. So, may tendency na mag-create ito ng apoy. So, kailangan talaga natin maglagay ng thermal fuse para sa safety ng ating gagawin na repair. So, tips ko lang sa inyo mga master, kapag ikinabit nyo yung bago na thermal fuse, kung saan na wire nyo kinuha, doon nyo rin ikabit. Dahil yung paa niya ay exposed, walang insulation, lagyan natin ng shrinkable tube. Dahil wala na tayong spaghetti tube na pamalit, shrinkable tube na lang yung gagamitin natin. So, ito na yung itsura niya mga master matapos natin lagyan ng cable tie. So, bago natin ibalik yung kanyang mga end plates, ay i-test muna natin yung kanyang male plug kung bumalik na yung resistance niya. So, ito yung male plug. Tester natin. Pag gumalaw yung needle pointer na ating tester, ibig sabihin ay meron na itong resistance mga master. So, yun na. Yan mga master. Marami yung needle pointer niya. Bago natin ibalik itong stator coil at saka end plates niya, maglalagay muna tayo ng grasa dito sa kanyang bushing mga master. Bushing or ball bearing para pampanulas kasi medyo yan o, matigas na ihit yung kanyang rotor. So yan ang mga master, masyado siyang madulas. Yan na, yan, meron siyang grasa. Balik na natin. So kanina meron tayong ginawa na marking. Ito siya. So dito yung marking natin. Dapat magkatapat yan. So, balik natin. Yan na.
After natin na na-symbol kagabi yung electric fan mga master, hindi siya gumana, kaya binaklas ko ulit. At akala ko thermal fuse lang yung sira niya. So meron pa palang ibang sira ito mga master. Yung auxiliary 1 niya ay merong putol ang winding niya. Kasi itong electric fan, meron itong starting winding, auxiliary 1, auxiliary 2, at saka running winding. So yung auxiliary 1 niya ay merong putol. Ito yung auxiliary 1 niya. At dito yan nakakonect sa pink na wire. So i-condemn na lang natin yung auxiliary 1 niya. Ang pagganahin na lang natin yung auxiliary 2 at yung running niya. Pero dalawang speed na lang ang maaari natin gamitin. Kasi wala na yung auxiliary 1 natin na speed number 1 sa ating electric fan. So ang gaganan lang ay speed 2 at speed 3. So hinangin ko lang yung starting winding at saka auxiliary 2. So ito yung winding ng auxiliary 1 mga master. Tinister ko na yan at wala talagang resistance na makukuha dyan. Parang hindi visible sa camera kasi maliit yung magnetic wire nya. So hindi na natin kayang paganahin niya unless kung mayroong pira yung mayari ay bibili siya ng panibagong stator winding. Mabibili lang naman ito sa mga online shop yung stator winding. Kaso kung wala siyang pambili, ito na muna, magana naman to, pero wala nang speed 1, 2 at 3 na lang. Bago natin lagyan ng insulation yung mga wire na to, test muna natin mga master para sigurado tayo na meron ng resistance. So dito tayo sa starting winding. Dito yung starting winding nya. Tapos dito sa yellow wire. Ayan. Okay po yung starting nya. Tapos dito naman tayo sa auxiliary 2. Auxiliary 2 at running winding. So yan, magana na rin mga master. Meron siya dito marking dito. Ito na, balikan natin yung stator winding niya saka yung bridge na. Tapos na natin i-symbol mga master. So lagyan natin ng tape yung shop niya para makita natin na mikot na yan mamaya. So ito na. Plug ko na lang sa outlet. Iwan natin. Yan kasi yung number 1 niya ay na-condemn yan. Wala yung connection. So sa to tayo. Ayan na. Mikot na siya mga master. Sa number 3 yan, ikot na siya. So ikutin natin yung electric fan natin na mayroong LC mga master. Ayan na, ikot siya. Ayan. So ito na mga master, na gawa natin ng solusyon. Yung thermal fuse at auxiliary 1 nya ay yan lang pala yung sira nya. So napag-aral natin siya pero wala na tayong speed number 1
kasi kulang sa auxiliary yung ating electric fan. So yan lang mga master, at maraming salamat sa panood ninyo.